6 maling desisyon pagdating sa pera na huwag mong gagawin kung ayaw mong magkabaon-baon sa utang. Isa ka bang teacher na nagka-item na sa DepEd, permanent na, at ayaw mong ma-trap sa loan cycle? Tapusin mo ang video na to. Hello, ako nga pala si Christopher Orbillo. 10 taon na rin sa DepEd at nagkabaon-baon sa utang, na-trap sa loan cycle. At sa channel na to, ibabahagi ko yung napulot kong aral pagdating sa kaperahan, sa pag-utang para hindi mo na mapagdaanan at hindi ka na mabaon din sa utang at mabansagang tiga-London. Loan dito, loan doon. Bago tayo magsimula, eto muna kwento. Pagka-graduate ko sa college, nag-apply agad ako ng trabaho kasi gusto kong makatulong sa nanay ko. Yan, ang nanay ko kasi mag-isa na lang sa buhay. Magang namatay yung tatay ko at ako yung panganay. Ako yung nakakakita ng hirap ng nanay ko na pag-aralin kami. Kaya pagka-graduate ko, nag-apply agad ako ng trabaho para makatulong or para may sariling income at hindi na palahingi. So ayun, nag-apply ako sa private school bilang isang teacher. And thanks God, nakuha naman ako agad. So, ang unang sahod ko doon ay 6,000 kada buwan. Na-experience ko yung hirap, ang hirap yung pagiging isang classroom teacher. After a year, hindi na ako nag-renew ng kontrata. By that time, naghanap ako ng ibang source of income. Ngayon naman, itong kaibigan ko, bigla kong na-text na nagkamustahan kami. Sa pag-uusap namin, in-invite niya ako sa negosyo daw. Na sarili mo daw yung oras mo. At pwede ka pang makapag-travel. So, nagustuhan ko yon. Kaya, nung in-invite niya ako, nagkita kami. And, ang pupuntahan pala namin ay isang seminar. So, wala akong kamalay-malay na nire-recruit na pala ako sa networking. So, ayun, dahil ang daming mga testimonies na kumita sila ng ganito, nagkakot sila ng ang bata-bata pa, tapos nakakapag-travel sila. So, nagustuhan ko yun, na-hype ako. So, in short, napasali ako. Kaso, hindi ako nagtagumpay doon. Nahirapan din ako. Nagdesisyon din ako na bumalik sa pagtuturo, sa pagtatrabaho. Pero nung napasok na ako sa trabaho, hindi pa rin natanggal yung mga eagerness ko, yung hunger ko na magkaroon din ng sariling sasakyan. Kaya, ang nangyari, pagkapasok ko sa DepEd, nag-loan agad ako. Bumili ng sasakyan. At ang binili kong sasakyan ay budget meal lang. Para sabi ko, hindi ko ma-loan lahat yung sahod ko para lang sa sasakyan. So, konti lang. Yung budget meal lang. Yung second hand na luma-luma na. Ganon. Ang hindi ko alam is, yung mga lumang sasakyan pala na mga yun, ay ang dami na ring mga sira. Nung nabili ko yon, napapatakbo ko pa naman, kaso may mga sira-sira na kailangang ipaayos. At ang pagpapaayos ng sasakyan ay iba ang budget sa pagpapaayos ng motor. Mas mahal, 10 times. Kaya nung naubusan ako ng budget sa pagpapaayos, pabalik-balik sa mekaniko, nag-loan ulit ako para may pampaayos. Nagsisimula na akong matrap sa loan cycle. Unang maling desisyon ko pagdating sa pera mula nung napasok ako bilang teacher sa DepEd, bumili ako ng lumang sasakyan. Dapat sana bumili na lang ako ng second hand na kahit mas mahal para hindi ako nataga sa pagpabalik-balik sa repair shop. So akala ko nakatipid ako, yun pala mas napamahal. Pangalawang maling desisyon ko ay nag-loan ako ng pera at nag-invest sa negosyo ng iba. Dahil nga hindi maalis-alis sa isip ko yung experience ko, yung mga naririnig-rinig ko sa
networking nun, yung kagandahan ng negosyo. So, pinagpatuloy ko pa rin yung journey sa pagninegosyo. Pero this time, meron na akong kakayahang magkaroon ng malaking pera, which is yung paglo-loan. So, nag-loan ako at ipinagkatiwala ko sa negosyo ng iba, sa pangarap ng ibang tao. Dahil wala akong control, nagkanda lugi-lugi. So, ayun, nalugi din, nawala din yung pera ko. Ang masakit dito, yung pinangpuhunan ko, yung pinang-invest ko, galing pa sa utang. Kaya maling-mali. Dapat sana, pinang-negosyo ko na lang. At least may natutunan pa ako, hands-on, pagdating sa pagpapatayo ng sariling negosyo. Sumunod na naging maling desisyon ko ay nag-loan ulit ako ng malaki para magsimula naman this time ng sarili kong negosyo. Pero ang mali dito, sinimulan ko agad siya ng malaki. Bumili agad ng maraming products, bumili agad ng mga gamit. Kaso, hindi pumatok yung produkto, hindi pumatok yung negosyo. Masakit dito, hindi ko nabenta yung mga ibang product at galing pa sa loan yung pinangpuhunan ko. Dapat sana sinimulan ko muna sa maliit para malaman kung papatok ba siya o hindi bago ako nag-loan ng malaki. Kumbaga, sinubukan ko muna bago tumaya. At pang-apat na naging maling desisyon ko ay nag-loan ako at bumili ng lupa pero ang kausap ko hindi yung may-ari, yung ahente. At ang naging resulta, mas napamahal yung pagbili ko. Dapat sana hinanap ko yung totoong may-ari bago makipag-deal. Late ko na nalaman na yung totoong may-ari pala ng lupa ay kakilala ng biyanan ko. Pero dahil sa yabang ulit, sa pride ulit na magtanong-tanong, ayan, mas napamahal tuloy ako sa presyo. At panglima na naging maling desisyon ko ay nagpatayo ng bahay na malaki agad. Nung napaisip kami ni Mrs. ko na bumukod na kami, magpatayo na rin kami ng sarili naming bahay, nag-loan ulit kami ng pera, pampatayo. Ang mali ko doon ay malaki agad yung sinimulan namin. Kaya nung kinapos yung loan, yung budget namin, para lang matapos at makalipat kami, nag-loan ulit para may mapangpatapos hanggang sa, ayun, nagkasagad-sagad na yung loan. At hanggang sa dumating pa sa point na wala na ring masahod, wala nang natira. Dapat sana sinimulan lang namin sa maliit. May matirhan man lang, yung masabing makabukod sa sarili. Dapat sana maliit muna at inunti-unti na lang na palakihin. Ang panghuling maling desisyon ko pagdating sa pera ay yung nagdidesisyon akong mag-isa. Yung tipong hindi ko na pinapakinggan yung opinion ng iba. Most especially yung opinion ng asawa ko, yung misis ko. So, dapat sana, pag nagdidesisyon ako pagdating sa pera, ay pinapakinggan ko din yung opinion ng misis ko. Dahil kasi sa pride, sa kaya ko to, yung ako yung tama, ayan, pinipili ko na lang yung sarili kong desisyon. Yung akala ko tama, pero karamihan, mga mali pala. So, napakahalaga din na mayroong pang mapakinggan na opinion ng iba, especially yung ating mga misis. Kasi, minsan, akala kasi natin, yung desisyon ng ating mga misis ay kontra sa desisyon natin. Kumbaga, kontrabida lang sila. Kaya, nagde-decide na lang tayo na mag-isa. Yun pala, yung mga opinion nila, yung mga desisyon din nila, pag pinakinggan natin ay magsisave sa atin sa malaking pagkakamali. Lalong-lalo na sa pera. Bakit ko nga ba sinasabi to? Naniniwala kasi ako na tayong mga teacher, mas nakapagturo tayo ng maayos, mas nagagampanan natin ng maayos yung ating trabaho bilang isang guro sa mga bata kung meron tayong peace of mind. At isa sa mga nagbibigay stress sa atin at nakakawala ng peace of mind at hindi tayo nakapag-focus ay yung problema natin sa pera.
Ang kalaban kasi natin dito ay yung sitwasyon na matrap tayo sa loan cycle dahil lang sa mga maling desisyon natin pagdating sa pera. At kung isa kang tulad ko na teacher na naniniwala din na mas nakapagturo ng maayos ang mga kaguro kung hindi baon sa utang or hindi trap sa loan cycle, inimbitan kita na mag-join sa ating grupo na Pinoy Teacherpreneur. Nasa comment yung link kung gusto mong mag-join doon at mas makakapag-usap tayo, mas makapagkwentuhan, mas makapagbahagian ng mga aral na napulot natin along the way sa ating buhay pagtuturo. Ayan, so join ka doon at magpalakas tayo para maiwasan natin yung mabansagang tiga London. O kung isa ka ring tulad ko na nagkanda baon-baon sa utang, sa loan, dahil sa mga maling desisyon, heads up lang at sabi nga nila habang may buhay may pag-asa. At least ngayon alam mo na hindi ka na bulag sa mga maling desisyon. At least ngayon mas nakapag-desisyon ka na ng tama. At least ngayon gising ka na pag ito ang naging desisyon mo pagdating sa pera ay hindi ka na mababaon or matatrap sa loan cycle. Mahirap ang mabaon sa loan, yung tipong wala ka ng nasasahod, yung tipong pumapasok ka sa school pero at the end of the month, pag pirma mo ng payslip, meron kang nakikita pero pinambabayad mo pa over the counter. So napakahirap nun. Pero may pagkakataon pa tayo, meron pa tayong chance para mabago yung cycle ng buhay natin pagdating sa pera. Kailangan lang natin na magising at makapagdesisyon ng tama. Muli, ako si Teacher Christopher Orbilio na nagsasabing hate ko na mag-loan. Promise. Bye-bye!